Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin tayo sa Italy. So 19 days na tayo dito sa Italy at ngayon naghihintay pa tayo na maayos yung mga dokumento. At habang nag-aayos tayo ng dokumento ay sinusulit natin yung gala. So sa mga dati nating subscribers na nanonood sa ating mga past video about sa pagtatanim, so tumigil na po muna tayo dahil tayo nandito na sa Italy. And happy 8,000 subscribers. Thank you sa mga patuloy na sumusuporta pa rin kahit nag-iba na tayo ng mga video ngayon. So dahil dito na tayo sa Italia. So yun, gala muna tayo sa Como sa Italia. God bless. See you. Eto na nga at napasama na naman tayo sa galaan habang wala pang trabaho. So sabi nga nila, habang hindi pa dumarating yung trabaho ay gunagunahin yung mga gala. At ito nga, pupunta kami sa Como, sa Comune di Domaso. So sa mga magtatanong kung paano pumunta, i-google map nyo na lang po or i-Waze, dahil ganun lang din yung ginawa namin at kami ay naka sasakyan. So yun po ang aming ginawa. And ito, marami kaming nadaanan na tunnel. So yung iba mahaba, nasa 1,000 meter, yung iba pa nga nasa 4,000 meters. So kapag dumaan na kayo sa mga ganito at galing kayo sa Milano, ito, matitiyak nyo na hindi na kayo naliligaw kapag nadaanan nyo na itong mga ganitong tunnel. So ito ay part na ng Como sa pagkakaalam ko, at talaga namang nakaka-amaze yung mga bundok or mga mountains na aming nakikita after dito sa tunnel. So medyo mahaba-haba din ang biyahe. Inabot kami ng almost 2 hours siguro pagka walang traffic. Hindi ko alam pagka may traffic, depende sa traffic kung ilang oras kayo makakapunta at sa bilis. Umalis kami ng alas 10 or 9:40 sa San Donato Milanese at kami nga ay nakarating dito sa aming destinasyon ng nasa alas 12 ng tanghali. Pagkarating namin dito sa Como or sa Poso di Domaso ay syempre naglakad-lakad tayo, nagunat-unat ng ating mga paa at binti dahil nga medyo ngalay din sa haba ng biyahe. And then tiningnan tong simbahan, video ng kaunti. And then naghahanap na rin kami dito ng mapupwestuhan para kumain dahil medyo gutom na rin. So maganda yung architecture sa loob at saka yung mga paintings, kaya lang hindi na natin nakuhanan. And ito, maganda rin tong soccer field. So napakaganda ng lugar ng Domaso or Comune di Domaso. At yan, after nating maglakad-lakad ng konti, nakakita rin ng pwesto. So yun, kainan muna dahil ina-expect namin dito na nasa kalahating oras na lakaran ang aming pupuntahan. Kaya yan, baon muna tayo, karga muna tayo ng gasolina. So ito ay sa tabi na rin lang ng simbahan, naggayak at yun, go out na para mamaya sabak na tayo sa lakaran. So yun, after natin kumain ay talagang all out na, lakad na tayo at ina-expect nga natin na malayo ang lalakaran. So ang pagkakalam ko dito ay wala sa plano or nagkabiglaan lamang. Parang kagabi lang nagkatawagan, may napanood sa YouTube na magandang place para puntahan at yun, nagkabiglaan na nga. At ang outcome, eto na, nandito na kami after 2 hours na biyahe. So yan, sa ngayon hindi pa namin kabisado yung pupuntahan. So nagtatanong-tanong pa, medyo naliligaw pa nga ng konti at nakaranas pa kami dito na may nalakaran o na daanan na hindi pala yun, kaya bumalik pa kami. And then after 2 minutes, 3 minutes, ito na pala. Malapit lang pala yung aming lalakarin. So yan, nakakagulat na nakaka-excite dahil ang bilis. Almost 3 minutes lang ang ating nilakad ay andito na agad tayo sa place natin. Yun, nagkakalitan na ng tsinelas. Tsinelas na. Ready na. Tsinelas na. Ready. Ang bilis, yun lang pala. Narilong pala.
Wala stick niya siya. Isang oras daw. Isang oras daw na lakarin. Palay ano lang, 2 minuto. Ah, mulberry. Oh. Mulberry din dito. Yeah. Ilog lang, ilog. Ni sa akin, tsabata nandyan, ni. Ni. Tsabata ko nandyan. Riya sa paglakbay, tutok pa lang. Linaw ng tubig. Waterfalls. Waterfalls na gatuhod. Saan ka po pwesto doon? Guys, we're here at the river. And we'll do Andito na nga tayo sa ating location at ang ganda ng man-made waterfalls. So sabi ng ating nakausap dito na kabayan din na nadatnan din natin is nasa 16 daw yung ganyan. So sa unang dating pa lang namin, kalinaw ng tubig, sobrang lamig ng tubig. So ang advice ko lang kung pupunta kayo dito ay magdala rin kayo ng sapatos na pangbasa or yung nabibili siguro sa Decathlon, basta yung sa palagay nyo ay magandang isuot dahil batuhan ang inyong dadaanan dito. So mahirap maglakad ng walang sapin sa paa. So it's either kahit simpleng tsinelas lang, so gaya nung tsinelas na ginamit ko, at saka dapat hanggat maaari kung kaya rin lang yung bagong tsinelas para matibay pa, makapit pa kumbaga. Hindi gaya nung mga lumang tsinelas na medyo madulas. So yan, enjoy na enjoy ang lahat sa na-discover. So kagabi lang daw ito napanood sa vlog, and then yun nga biglaan nagkayaagan at hindi naman nga na-disappoint sa nadatnan. So dito pa lang ay enjoy na kami sa unang 3 na man-made waterfalls. So dito sa mga time na to hindi pa namin alam na 16 pala ito hanggang sa dun sa kaduluhan. Pero ang na-expect namin or ang pagkaalam lang namin dito ay 3 waterfalls itong ating makikita. At dahil nga sa ganda, sa linis, sa lamig ay medyo kontento na tayo na dito. Pero yun nga, nung medyo nainip kami or dahil nga marami pang oras, sinubukan naming pumunta pa, niyaaga ako ni kuya na pumunta pa doon sa padulo pa. Malinis ang tubig dahil sa bundok mga galing. Wala pa masyadong bahayaan. Ganda to kasi malapit lang din sa kalsada. 2 minuto lang yung aming nilakad. Buhat na kalsada yun, mga bahayan na rin doon. Enjoy na enjoy din ang mga bata dahil nga ang ganda nitong ilog na to. So ang linis, very clear yung tubig, at kapag ka umupo ka doon sa waterfalls na yon, para ka nang minamassage. So free massage, water massage. So yan yung naging activity na dinaradyo din ng maraming turista dito sa Momone di Tomaso. So yan, nakaka-relax yung malinaw at malinis sa tubig. So pwede na rin din inumin ang tubig na ito. Experience din natin yung water massage. Ang sarap nito sa likod. Sarap magpamasahe sa mga patak ng tubig ng waterfalls.
Sa mga oras na ito ay niyaya na tayo ni Kuya na puntahan pa yung Padulo. Kumbaga i-discover pa namin kung may mas maganda pang ang mapupuntahan, dahil sabi niya yung napanood daw nila sa vlog ay merong mga tinatalunan, mataas na falls na pwedeng tumalon. Kaya syempre tayo ay na-curious din at gustong maranasan din kung meron nga na gano'n na pwedeng talunan na mataas na waterfalls. Dahil nung nandun tayo sa Taiwan, na-experience natin na makapunta naman sa dagat na merong opportunity na ma-enjoy yung pagtalon sa dagat, sa tubig. So kaya dito ay atin ding titingnan kung dito nga ba yung vlog na napanood nila. So let's go guys, sa ating puntahan na. Yun, tayo na. Ang linaw ng tubig. Atin ang susunsunin ng ilog na ito kasama si na Kuya at ang buong tropa. Yan, kasi na Kuya Tetet. Yung iba naman ay nagpaiwan doon sa una naming station. At ito na nga, atin ang lalakbayin na susunsunin ang tubig na ito. Hanapin natin yung may mataas na falls. So yan, makikita nyo mga batuhan. Kaya ay advise na kung pupunta kayo dito, may maayos kayong sapatos na pwedeng mabasa, o kaya naman tsinelas hanggat maaari bago para makaapit. So dito maraming mga turista, marami ding mga lokal na nagpupunta. So from iba't ibang bansa pa. Gaya nga kanina sa mga parking, nakita ko yung mga kotse or mga sasakyan, galing pa sila ng Poland, iba France, iba Netherlands. So kaya dito hindi ko rin kabisado pa yung itsura talaga ng mga Italiano, kaya hindi ko rin ma-sure kung yung mga nakakasalamuha ko, yung mga nakikita ko dito ay mga Italiano lahat. So yan, basta tayo, dahil hindi pa tayo sanay masyado magsalita ng Italiano, ay ano lang, video lang lakad. So dahan-dahan, lagi tayong mag-ingat kung tayo yung makakapunta dito, dahil batuhan nga ang ating lalakaran, tapos yung ibang parte madulas, kaya ingat lang. So nandito tayo para mag-enjoy, hindi para masaktahan, mabalian or kung ano man. So yan, dito nakita na natin yung sinasabi ni na Kuya Alan sa napanood nilang vlog. So hindi ko kilala kung sino or ano ang may-ari ng vlog na yon. Basta nabanggit lang sa akin na napanood daw sa vlog ng mga nagyaya. Basta kung sakali na andito kayo sa Italia at magustuhan nyo rin na puntahan ang lugar na ito, i-Google Map or i-wish nyo lang yung Pozo de Comune. Pozo de Domaso. Yan. So yan. At ito na nga, nakita na natin yung pinagtatalunan na sinasabi sa vlog. So nakita ko dito na parang nasa 20 feet ang lalim nitong ating nakita na waterfalls, man-made waterfalls. Pero yung lalim ng tubig dyan sa baba, talagang malalim, kasi pag tatalon yung mga nakikita nating tumatalon, hindi naman sumasayad. At tayo nga, nasubukan din natin tumalon diyan. So yun, yung pakiramdam na parang hinihila ang bituka ay mararamdaman nyo. So kung nakasakay na kayo sa mga roller coasters, sa mga Enchanted Kingdom, ganon, mararamdaman nyo rin dito yung pakiramdam. Pero mabilisan lang kasi nga tatalon ka. So dito nakikiramdam pa tayo dahil nga hindi pa natin kabisado yung lugar. So naghihintay tayo ng may tatalon para at least meron tayong ma-video na may tatalon. Kasi at this point of time, tayo ay nagdadalawang isip kung kaya ba nating tumalon, dahil tinitingnan ko yung taas, pwedeng kaya ko, pero yung haba ng lalangoyin, doon ako medyo nag-aalangan. Lalo na medyo nangangatog na rin yung tuhod ko dito, dahil nga ang nilalakaran namin ay batuhan. So matagal din tayo yung napatambay dito sa Italia, kaya ano rin, medyo kumbaga mahina resistensya na sa mga ganitong lakaran. At ayan, naghintay lang tayo ng mga turista na
pwedeng tumalon. Sa mga oras na ito ay nagpasya na ang kapatid ko si Kuya na tumalon dito dahil nagtry siya dito una sa mababa at nakadalawang beses na siyang tumalon. Ngayon dun sa taas na yan, medyo nagdadalawang isip pa. Tatakot din siguro pa dahil totoo naman pag nandun ka na parang gusto mo na rin umatras, nakakatakot din. So parang ang babaw lang niya tingnan pagka naka-video na, pero sa personal malalim din yan, tsaka mataas, lalo na kung hindi tayo sanay na tumalon sa mga matataas na heights. So yon, dito nagyaya din yung pinsan niya sa part ni ate at siguro kahiyaan na rin. Yan. Pero ang alam ko nakatalon na siya dito na isang beses. So yan, moment of truth. Yes, ang sarap sa pakiramdam. Yun parang sinasabi nila na face your fear. And yun, once na nakatalong ka na, parang gugustuhin mo na rin ulit-ulitin. So ito naman, anak ni Kuya Tetet. Yes! Woo! Ang sarap ng feeling dahil nga mataas, malalim din yung papatakan, tapos ang lamig ng tubig. So talagang nakakatuwa. Ang lalakas din ng loob tong mga to. Ito, hindi ko alam kung anong lahi ng mga to. Ito yung binidyohan din natin dahil nung una nga akala ko ay wala sa amin ang magta-try na tumalon. So kaya lang nauna yung video dahil nga inedit na natin, iniuna natin yung mga video na yon. So ito yung mga unang talon ni na Kuya Alan sa medyo mababang part. Kumbaga tinatansya muna kung gaano kalalim at kung kaya talaga. Ito naman mag-ama. Hindi ko na i-video yung encouragement ng ama sa kanyang anak. Hindi ko alam kung mag-ama nga ito, ibang lahi kasi ito. Kasi gustong tumalon nitong ama, in-encourage niya yung anak, pero talagang ayaw, siguro hindi pa kaya ng anak, takot pa. So kaya yan, enjoy na enjoy din. So sumubok din ang aking pamangkin na si Lantis dito sa medyo mababaw, pero yan, magkasunod silang mag-ama na sumubok. Ito yung mga unang part na hindi pa kami tumatalon dun sa mataas. At ito nga, tayo naman hindi rin papahuli sa mga ganito hanggat kaya pa. Sabi nga ay hanggat medyo bata-bata pa ay gawin yung mga kayang gawin, dahil pag tayo umedad na, medyo malulutong na ang mga buto-buto, kahit gustuhin pa nating tumalon o gawin itong mga ganitong klase ng adventure ay mahihirapan na. And dito sa part na to naman, may nakita tayo ng mga kabayan na mas nauna pa sa atin dito. So mas maaga pa pala sila dito, kaya yan, nakapag barbecue din sila. Pwede sila mag barbecue basta ililigpit lang natin yung ating mga pinaggamitan. Kumbaga uuwi tayo na walang kalat. So yan, maganda yan pagka meron kayong matutuluyan dito. Pwede naman kayo mag Airbnb, sinasabi nila, kumbaga yung mga hotel accommodation. So hindi ko na lang alam kung paano yon, hindi ko pa na search. At yun nga, after ilang oras ay heto na, uwian time na. Ang gaganda ng view dito. And yun, starting na tayo ay umuwi. So marami pang mga view na hindi ko na nakuha na ng video dahil nga nalobat na ako. Hopefully so, makabalik tayo dito para mas mapaghandaan natin, hindi tayo abutan ng lobat. So ito ay mga capture na galing sa cellphone ng aking mga kapatid. So God bless, see you on the next video, and to God be the glory. Bye bye.